Yan, muli po isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo po ay sasagot muli ng pang-apat na katanungan sa araw na ito. So, ito naman po ay patungkol sa impyerno. Ang impyerno daw po ba ay totoo at ito daw po ba ay walang hanggan? Katulad ng pagbibigay ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kumusta naman daw po yung hindi nananampalataya sa ating Panginoon? Totoo daw po ba na sila ay pupunta sa impyerno? O totoo bang may impyerno? So, hindi ho ako ang sasagot sa inyong katanungan kung hindi ang salita ng ating Panginoon. So, tuklasin po natin mula sa Bible kung ano po ang mga sinasabi at nasasaad doon patungkol po sa impyerno. Nakakatuwa pong isipin, mga kapatid, na mas marami pong tao ang naniniwala na may langit kaysa sa may impyerno. Pero ang totoo po, ang sabi po sa Biblia, ang impyerno ay kasing totoo ng langit. Ang Biblia ay maliwanag na nagtuturo na ang impyerno ay isang tunay na lugar kung saan inihahatid po dito ang mga taong hindi mananampalataya kay Kristo, ang mga taong masasama at hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, pagkatapos ng kanilang kamatayan, lahat po tayo ay may pupuntahan patungo sa buhay na walang hanggan o sa impyerno. Alam ho nyo, ang sabi niya sa Romans chapter 23, ang nararapat lamang na kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. So sa Romans 6:23 naman po, dahil ang lahat nga po ng ating kasalanan ay laban sa Diyos o um, hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoon, ang lahat po ng ating kasalanan ay laban sa Diyos. Doon ho sa Psalms 51 verse 4, ang sabi po niya doon, at dahil ang Diyos ay banal at walang hanggan, ang kamatayan na siyang kaparusahan sa kasalanan ay kinakailangan wala ring hanggan. So, kung may buhay na walang hanggan, meron ding kaparusahan na walang hanggan. So, ang impyerno po ay ang walang hanggang kamatayan at ang pagpaparanas ng walang hanggang puot ng Diyos sa mga makasalanan. So, ang impyerno po ay inilalarawan sa Biblia na isang apoy na di namamatay. Sa Matthew po, sabi niya doon sa 25 verse 41, apoy na di namamatay kailanman. Yun po ang paglalarawan ni Apostle Mateo, no, doon sa salitang impyerno. Doon ho sa 3:12, kaparusahang walang hanggan ang sinasabi niya po doon. Maging sa Daniel chapter 12 verse 2, isang dako na ang apoy ay hindi namamatay. Ganun po ang isang uri ng lugar na impyerno. So, doon po naman sa Mark, ang paliwanag po ni Marcos dito, chapter 9 verse 44 to 49, isang dako daw po ito ng paghihirap at isang dako ng apoy. Maging kay Lucas, ito po ang sinasaad sa 16 chapter 23 to 24, walang hanggang kapahamakan naman po. Sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 9, isang dako na ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. At maging sa Revelations chapter 14 verse 10 to 11, ito daw po ay isang lawang apoy at asopre na kung saan ang mga masasama ay pahihirapan sa araw at sa gabi magpakailanman kung hindi sila maniniwala sa ating Panginoong Hesus at hindi nila kikilalanin na sila ay makasalanan at magsisisi sa kanilang mga karumihan sa harapan ng ating Panginoon. Pag sila ay namatay, dito po talaga dadalhin ang kanilang kaluluwa upang sila ay maparusahan. Dahil maliwanag po itong sinasabi sa Biblia na dito po isasama ang mga uh, hindi mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan, doon po sa Revelations 20:10, no? Tingnan niyo po doon, ang sinasabi niya roon ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman, no? Hindi ho ito isang joke
Pero ito po ay isang katotohanan na sinasabi sa Biblia. Ang kaparusahan ng mga masasama sa impyerno ay walang katapusan, katulad din ng walang hanggang buhay. No? Kapag ikay naniwala sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag ikaw po ay hindi nanampalataya at nagsisi sa iyong kasalanan, makakamit mo itong walang hanggang katapusang kaparusahan, no? So, kung may kagalakan na walang hanggan, meron ding pong pait at kapighatian na kaparusahan na nag-iintay sa mga taong hindi naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesucristo lamang po ang makapagpapatuwid sa atin. Siya lamang po yung pwedeng maglinis sa atin at magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero kung hindi ho natin siya kikilalanin, ang Biblia po ay maliwanag na magkakaroon po tayo ng kaparusahan at doon nga po sa impyerno tayo babagsak. So, sabi niya po din sa Mateo chapter 25 verse 46, ang masama ay sasailalim magpakailanman sa matinding galit at puot ng Diyos. Tatanggapin ng mga nasa impyerno ang lubos na karunungan ng Diyos. Alam mo nyo doon sa Psalms 76:10, sabi niya po doon, malalaman ng mga nasa impyerno na makatwiran lamang na sila ay parusahan at sila lamang ang dapat sisihin kung bakit sila napunta doon. Meron din po sa Old Testament, sa Deuteronomy 32:3-5. Totoo na ang impyerno ay katotohanan. Totoo na ang impyerno ay dako ng paghihirap at kaparusahang walang hanggan. Ngunit, sabi niya doon, purihin ang Diyos. Dahil kay Jesus, maaari nating matakasan ang walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno, mga kapatid. So, meron pa hong paraan para tayo po ay makaligtas o hindi ho maparusahan o mapunta doon sa impyerno na ito. Alam ho niyo, mapagmahal ang Diyos at napaka mahabagin ng ating Panginoon. Kaya minsan, normal ho sa mga tao na hindi ho sila naniniwala sa Diyos at normal din po na hindi sila naniniwala sa impyerno. Pero ang totoo po mga kapatid ay meron pong impyerno according to the Bible. Alam ho nyo, sa ating mga Kristiyano, mahalaga sa atin na kung ano ang sinasabi ng Biblia ay hindi kung ano man ang paniniwala ng mga tao. Minsan kasi sabi ng mga tao ganito. Pero ang dapat ho nating paniwalaan ay maniwala tayo sa sinasabi po ng Bible. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, puspos ng pag-ibig at mapanihod, yung bang mapagpakumbaba, no? Siya din naman po ay Diyos ng katarungan. Diyos na nagagawad at hahatol ng mga kaparusahan sa lahat ng mga hindi tumatalima sa Kanya, hindi nananampalataya at nagtatakwil sa Kanya. So wag nating kalilimutan na ang Diyos natin ay, sabi niya sa Hebreo 12:24, apoy na namumunaw, na mamumunaw, magmumugnaw, yan sabi niya doon. So, ang kaparusahang ito ay hindi naman agad iginagawad ng Diyos. Sabi ko nga kanina, mayroong takdang panahon ng pagsasagawa nito. Makatarungan po ang ating Diyos, mga kapatid, sapagkat mayroong pagkakataon na ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang kabutihan niya ang magtutulak sa atin upang maunawaan natin, mga kapatid, na tayo ay Kanyang pag-aari at hindi ang kalooban natin na masusunod, kundi ang kalooban po ng ating Panginoon. So, paano po natin paano po nililiwanag ng Biblia ang impyerno? Alam ho niyo, sinabi ni Jesus, at huwag kayong mga takot sa mga patay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Mateo 10:28. Kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong nakapupuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun po ang dapat daw nating katakutan, no? Sa
talata pong ito ay maliwanag na kung mayroon man tayong dapat katakutan ay walang pong iba kundi ang makapupuksa ng ating katawan at kaluluwa. Ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. Siya po ang dapat nating katakutan sapagkat siya ang may kapangyarihan upang dalhin tayo sa impyerno. Dapat po nating unawain yon. Ang impyerno ay dakong kaparusahan. Apoy na walang hanggan, sabi ng mga verses na sinabi natin kanina, na siyang ikalawang kamatayan na binabanggit sa Apocalypse chapter 20 verse 14 to 15. Sabi niya po doon at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa kadagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy at kung ang sino man ay hindi masusumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ang makikita lang po ang pangalan sa libro ng buhay ay ang mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, tinanggap nila si Jesus na siyang magpapatawad ng kanilang mga kasalanan at inari nila si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas mula sa kasalanan. Kinilala nila ito na anak ng Diyos na siyang pumarito upang magbigay ng buhay para sa Kanya at ibinigay nila ng buong puso ang kanilang buhay para tanggapin siya na hari ng mga hari ng kanilang mga buhay. Kung hindi ho ito ang ating gagawin, hindi ho lingid sa atin ang sinasabi ng Diyos patungkol sa impyerno. Sana po ay maunawaan natin ito, no? Ito po ay impyernong ito ay dako ng kaparusahan walang hanggan. Ibig sabihin, sino mang paroroon dito ay parurusahan ng walang hanggan. Walang hinto, walang kamatayan po ito. Walang tigil. No? Forever. Kung may forever po na buhay, ay forever din po na kamatayan o impyerno. Bagamat tinatawag po itong second death o pangalawang kamatayan. So, ang tanong, sino po ang tiyak na paroroon o may bubulid ayon sa Biblia na sa impyernong ito? Ang unang disenyo ng kaparusahan, ito ay nakalaan para kay Diablo o para kay Satanas at sa mga kasama nito. Ang Diablo po na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng mga hayop at ng mga bulaang propeta at sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sabi niya po doon sa Apocalypse chapter 20 verse 10. Sila ang mga anghel na nagkasala at nagrebelde laban sa Diyos. Mga nahikayat po sila ni Satanas, no? Bukod sa mga ito, sino pa ang ibubulid sa kaparusahang ito? So, walang hanggang kaparusahan. Ang Biblia po ay nagsasabi na at kung ang sino man ay hindi masusumpong nakasulat sa aklat ng buhay, sinabi na natin to kanina, no, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, Revelations 20:15. Ang mga ito ay yung mga binabanggit po doon sa Apocalypse ng mga taong walang pakundangan sa Diyos, mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. So, ang kanilang bahagi ay sa kadagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan kung hindi po sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ang mga hindi kumikilala sa Diyos, hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Jesus, sila ay tiyak na parurusahan sa parusang walang hanggan. According to 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9. So, sa takdang araw ng kanyang paghuhukom, dahil meron po tayong paghuhukom, haharap po tayong lahat sa Diyos. Acts 17:31. Ang mga tao po ay hahatulan ayon sa kanilang mga ginawa at hindi sa paggawa o pagtupad
Isang araw lamang ito, ibig sabihin kapag namatay ang tao ay hindi agad ito parurusahan o gagantimpalaan. Ang parusa at gantimpala ay kakamtin sa takdang araw na yaon, mga kapatid, sa isang ano yung sa ni si Juan ba yun? O si Juan, yung nakita niya yung isang laksa-laksang bilang ng mga ah, patay na nabuhay o panghatulan ayon sa kanilang mga gawa. At sino mang hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulid sa ikalawang kamatayan. Revelation din po yun, chapter 20, verse 11. So, wag ho nating baliwalain ito. Wag bigyan ho natin ng kabuluhan, wag nating baliwalain ang parusang ito. Hindi po ito isang biro, isang seryoso at napakabigat na katuruan. Ito ay mula sa Biblia na dapat nating katakutan at paniwalaan, no? So, hindi po nangangahulugan na kung lingkod tayo o tayo ngayon ay um, akala natin ay sigurado na tayo, ay exempted na tayo. Dapat tayo po ay magpatuloy at mabuhay tayo na may takot ng totoo sa ating puso. Sa ating Panginoong Jesus, the King of Kings ng ating buhay, ang Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At siya yung ating tagapagligtas mula sa impyernong ito. Sabi nga niya, ulitin natin yung sinabi natin kanina, at ang lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kung nagkasala po tayong lahat, dapat po magkaroon tayo ng pagsisisi para tayo po ay ma-justify, ma-sanctify ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu na pipisan sa bawat isa sa atin kapag tinanggap natin siya. No? So, marami pa hong bagay na pwede nating ipaliwanag sa question na ito, pero ito lang ho muna ang pwede nating itatapat doon sa question na ito na salita ng ating Panginoon. Dahil alam ho ninyo ang video natin dito sa mapa YouTube o mapa FB, kailangan may limit po para po hindi masyadong matagal. So, maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga na manood sa question and answer natin. Until next time po. God bless and see you next time.